Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Philippians chapter 2 verses 14 hanggang 16. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapandinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ng aking mga pagpapagal sa inyo. The challenge to our generation, tayo po ang kausap dito ni San Pablo, tayong mga Kristiyano. At dapat harapin po natin yung henerasyon na kinabibilangan natin. Marami sa atin nadidisappoint na po sa mga napapakinggan natin sa news. Pero alam niyo po ba kaya tayo na born again ay tinawag tayo ng Panginoon upang tayo po ay maging impluensya sa henerasyon na ating kinabibilangan. By the way, yung salita pong generation, yan po ay tinatawag na lahi or salin lahi na kinabibilangan mo sa panahon na ito. Kaya meron tayong iba't ibang generation. May tinatawag na Generation X, Generation Y, Generation Z, o yung tinatawag pang Alpha Generation. At alam niyo po, itong problema natin ngayon sa atin pong henerasyon ay paulit-ulit lamang po. Maging sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, kinaharap niya rin yung problema ng kanyang henerasyon. At ang sabi nga ng Bible, papasama ng papasama itong henerasyon na ito. Kaya pansinin niyo, tinawag ng Panginoong Hesus yung henerasyon ng kapanahunan niya na wicked and adulterous generation. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 4. At sa Matthew chapter 17 verse 7, tinawag niya na unbelieving and perverse generation. Yung kanya po kinabibilangang henerasyon. At itong Philippians chapter 2 verse 15 na binasa natin, dito naman kung babasahin niyo sa English Bible, tinawag ni St. Paul na crooked and depraved generation. Yung salinlahing kinabibilangan niya. Kaya alam niyo po ay nakakalungkot. Kaya pag nakikinig lang kayo palagi sa news, madidisappoint kayo. Pero may magagawa po tayo. Pero unang-una ay dapat analyzein muna natin kung ano yung problema ng ating henerasyon. Ngayon sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4, ito po ang kalagayan natin ngayon. Sabi rito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sounds familiar po, no? Kung nanonood kayo ng news, kitang-kita po ninyo yung katotohanan ng sinasabi po ni St. Paul sa kalagayan po ng panahon natin ngayon. Papasama pa po ng papasama. Kaya alam niyo po itong henerasyon na ito, yung tinatawag na unbelieving generation, binabanggit din po ito sa Hebrews chapter 3 verse 12. Ito yung mga taong hindi makakasumpong ng kapahingahan. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 11. At ito rin yung henerasyon na magiging kaaway ng Diyos. Sabi sa James chapter 4 verses 1 to 4. Kaya ito yung henerasyon na punong-puno ng taong makasarili, walang pananampalataya at mapagmalaki. Kaya yan po ang description nitong henerasyon na kinabibilangan natin. Ngayon, ano ang magagawa natin mga kapatid? Nabasa na natin, yung problema. Paano tayo magiging solusyon? Unang-una po, tayo itinawag sa ating henerasyon
upang tayo po ay maka-impact sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung ang mga tao ngayon hindi na naniniwala, dapat tayong mga Christians, tayo yung kakitaan ng malalim na pananampalataya. Kaya sabi diyan ni San Pablo sa verse 14, do everything without complaining or arguing. Alam niyo po, minsan naisip ko, ano ba yung tinutukoy dito ni San Pablo? Ano po? Kasi po yung unbelieving generation, reklamo po yan ng reklamo sa buhay. Daing po yan ng daing. Ano po, ang nakikita niyan lagi yung problema at hindi yung solusyon sa problema. At kung mapapabilang nga naman tayo doon sa ganong pag-uugali, yun nga, tatawagin tayong unbelieving generation. Pangalawa po, may impact natin sila sa pamumuhay nating malalim. Ano po ang purpose? Kasi kadalasan po, no, yung mga nasa paligid natin, yung mga taong kilala natin, nabubuhay lamang sila sa kanilang pansariling kapakanan. Yun yung binabanggit po ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4. Laging yung tinatawag na self-serving yung kanilang motive. Self-preservation yung kanila pong goal. Ano po? Iligtas lamang yung kanilang sarili, paglingkuran yung kanilang sarili, at yung self-centered, pinaliligaya lamang nila yung kanilang sarili. Kaya papasama po ng papasama ang kalagayan ng mundo because of their selfish motives. Hindi sila masiyahan. Kaya hindi sila natatahimik. Ano po, lagi silang nag-aaway-away, nagtatalo-talo. Ano po, yun ang sinasabi ng James chapter 4 verses 1 to 4. Sa totoo lang po, no, ayoko pong mapabilang sa henerasyon na yon. Gusto ko pong mamuhay ng may pag-ibig. Gusto ko pong mamuhay na nakikita po sa atin yung kapayapaan na dulot po ng isang buhay na nagmumula sa Diyos. At higit sa lahat yung buhay na tayo po ay nakapaglilingkod sa iba at hindi makasarili. Ano po? Kaya sabi dito sa verse 15 ng Philippians, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Ano po? So napakaganda. Ano po? Na yung palang pagkatawag sa atin, ano po, maging iba po tayo. Ano po? Yung ating pamumuhay. Ano po? Kaya napakahalaga makita natin na may impact natin yung henerasyon natin ngayon kung kakikitaan tayo ng isang buhay na magpapakita na tayo po ay nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa ating kapwa. Ano po? At higit sa lahat, may impact natin yung ating henerasyon sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa verse 16 ng Philippians chapter 2, as you hold out the word of life. Pansinin niyo po, hindi lamang pala dapat yung buhay natin ang maging example, dapat ipangaral din natin ang salita ng Diyos. Pantay po yun, ano po yung ating buhay at yung ating pangangaral. Ano po? At kung gagawin natin yan, mai-impact natin. Unang-una po, yung ating pamilya, po, yung ating neighborhood, yung kinabibilangan nating grupo, at higit sa lahat yung ating pong society. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.